Kinondena ni Pangulong Rodrigo Duterte ang karumal-dumal na krimen laban sa isang teenager sa Cebu, Kamakailan. Samantala, nais naman bigyan ng pabuya ng punong ehekutibo ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na naka-neutralize sa big-time dealer ng party drugs. Nagbabalik si Rosalie Coz. Matindi ang pagkamuhi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sinapit ng isang dalagita sa Cebu na pinatay at binalatan ng mukha maging sa iba pang kaso ng pangahalay sa bansa. Isinisisi ito ng punong ehekutibo sa iligal na droga na dahilan ng pagkasira ng law and order. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa PDP Laban Campaign Rally sa Kawayan, Isabela kagabi. Ang problema sa droga, law and order ngayon. At ang krimen, maniwala kanyang kulto-kulto. Binabalatan ang mga muka ng mga... Mas kahapon may pinatay ang binalatan yung muka. Tapos yung iba, 4 months old. Yung nag-rape ng 4 months old, patay na yun. Mauna ka sa impyerno, patay na yun. Human rights. Baka hindi nyo alam. If try to dig into the case and you'd find that my revulsion sa ganon. Natagpo ang walang buhay si Christine Silawan, isang grade 9 student sa isang bakanteng lote sa Lapu-Lapu City, Cebu noong linggo. Tadtad ito ng saksak at binalatan ng kanyang mukha. Samantala, nais namang bigyan ng pabuya ni Pangulong Duterte ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nakapatay sa big-time party drug supplier na si Steve John Pasion. Ayon sa Pangulo, may gantimpala ang mga naturang PDEA agent. Napatay si Pasion sa isang buy-bus operation sa Santa Cruz, Manila, Lunes ng gabi matapos manlaban sa mga otoridad. Si Pasion ang sinasabing big-time dealer ng party drugs sa Metro Manila. Ayun, announce mo, 1.5 million. Kasi mukhang 3 ata ang napatay. O mukhang 3. Sabi ko, may price kayo. Rosalie Coz, UNTV, News and Rescue, Philippines. Nagpadala na ng team ang Commission on Human Rights sa Cebu para sa agarang pagresolba sa pagpaslang sa 16 anyos na si Kristen Lee Silawan sa Lapu-Lapu City. Sa pahayag ni CHR spokesperson Attorney Jacqueline Digia, ang adila na mahuli at mapanagot sa batas ang suspect sa karumal-dumal na krimen. Nanawagan ito sa pamahalaan na tiyaking hindi na maulit pa sa iba ang naganap na krimen. May mga panibagong opisyal ng gobyerno na aalisin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng Pangulo na tila hindi nakikiisa mga ito sa kanyang mga programa kontra katiwalian. Bagamat hindi niya pinangalanan, ilang beses na ring tinira ng Pangulo ang ilang opisyal ng Department of Agrarian Reform dahil sa umunoy kawalan nito ng aksyon sa land conversion cases. Ang naturang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa campaign sortie ng PDP Laban sa Kawayan City, Isabela kagabi. Magsusumite ang Armed Forces of the Philippines ng ebidensya laban sa umano'y front organization ng Communist Party of the Philippines na pinopondohan ng European Union at Belgium. Narito ang report ni Rosalie Coz. Upang tuluyang maihinto ang pagbibigay ng pondong nanggagaling sa Belgium at European Union member countries, dapat mapatunayan ng Armed Forces of the Philippines na ang mga partikular na organisasyong tinutukoy nila ay direktang sumusuporta sa mga rebeldeng komunista. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations Brigadier General Antonio Parlade, kinakalap na nila ang mga ebidensyang magpapatunay sa kanilang aligasyon upang maisumite sa EU. They wanted us to provide more evidences and then to file the formal complaint because during the time when we went to Europe, we didn't have the formal exploratory. So that's what we're doing now. We are consolidating all our evidences
para i-submit sa European Union. Nasa 30 organisasyon umano sa Mindanao pa lamang ang nakakatanggap ng donasyon sa EU. At isa umano sa mga nabigyan ng donasyon ang Rural Missionaries of the Philippines na nakatanggap na ng 622,000 euros at plano pa umanong magbigay ng EU ng karagdagang 1.3 million euros para sa mga susunod nilang proyekto. Bukod pa rito ang pondong galing sa Belgian Parliament. Binanggit din ng AFP official ang ilang legal front ng Communist Party of the Philippines na naglalayong siraan si Pangulong Rodrigo Duterte sa international community tulad ng Ibon Foundation at Karapatan. Dagdag pa ni Parlade, layo nilang ihayag ang scam na ito upang mapigilan ang pagpupondo sa tinuturing nilang teroristang grupo. It's all about money. I think this is really a big scam that we have to uncover. So bottom line, magaling po silang mag-fabricate, and these materials, this literature are well funded by these organizations, by these governments in Europe, including the EU, at kinakailangan pong malaman nila ito. Kapwa naman marin itong tinanggi ng Ibon Foundation at Karapatan. Ayon sa Secretary General ng grupo na si Cristina Palabay, mismong mga AFP General ang nagsasabing wala silang ebidensya sa naturang mga aligasyon. Samantalang tinawag naman ng Ibon na malisyoso, walang batayan at kakatwa ang mga akusasyon ng AFP. Naghain na ng formal na reklamo sa Commission on Human Rights ang RMP at Karapatan laban sa red tagging o pag-uugnay sa kanila sa CPP-NPA at pagbansag sa kanila ng pamahalaan bilang mga rebelde at teroristang grupo. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue, Malacanang. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. At least 10 people have died as many more are feared trapped after a building home to a primary school and kindergarten collapsed in Nigeria's Lagos. Michael Araya has the story. At least 10 persons were killed and dozens of children were among those feared trapped after a 4-story building containing a primary school collapsed in Nigeria's commercial capital Lagos on Wednesday. Outside the hospital where people rescued from the building site were taken for treatment. Anxious relatives sobbed and ran towards ambulances as they arrived, hoping their loved ones were inside. So all the treatment they are giving to my mom is response to the treatment. So I thank God and I pray to those people that die, that God will heal their family. Lagos State Emergency Management Agency said that the agency had recorded 10 deaths so far in the disaster and had rescued nearly 50 people. At the site of the collapsed building, workers shoveled debris as crowds gathered. Residents said around 100 children had attended the school, which was on the top level of the building. Building collapses are frequent in Nigeria, where regulations are poorly enforced and construction materials are often substandard. Michael Laraya, UNTV News and Rescue, Africa. Several people were killed in Brazil after 2 gunmen opened fire at a school near the southeastern city of São Paulo. Dave Tirao reports. 2 gunmen wearing face masks entered a Brazilian school on Wednesday and shot and killed at least 5 teenagers who were on their snack breaks, as well as 2 school officials before fatally turning their guns on themselves, police said. Before entering the Raul Brazil School in the Sao Paulo city of Suzano, the assailants, aged 17 and 25, and both former pupils, shot and killed the owner of a car rental agency from which they had stolen a vehicle. 10 people, including the gunmen, were killed in total, Sao Paulo police said. The students who died were mostly 15 and 16 years old. We had then, in this very sad episode, that saddens the high school, saddens Suzano, saddens the people of Sao Paulo State, saddens Brazilians. We unfortunately had a count up to now of 10 dead. It was not yet known why the gunmen attacked the school, where about 1,000 children aged 11 to 16 attend classes.
Another 10 people, mostly school children, were shot and injured, and several were in serious condition, said police, who lowered their estimates for the number of children killed and those injured late on Wednesday afternoon. I was afraid. I was sincerely, really afraid they invaded there, that they wanted to grab a student and perform psychological torture, or simply that they were going to shoot everyone. Until then, we stayed there some 15 minutes locked inside, people trying to help each other, and then later, we saw someone was trying to open the door. We even tried to close it thinking it was the shooters, but it was the police, and they opened it and told us to run out. School shootings are rare in Brazil, even though the country is one of the world's most violent, with more annual homicides than any other. The last major school shooting was in 2011, when 12 children were shot dead by a former pupil in Rio de Janeiro. While gun laws are extremely strict in Brazil, it is not difficult to illegally purchase a weapon. Dave Tirao, UNTV News and Rescue, Brazil. The United States Wednesday joined Europe, China, and other countries in grounding Boeing Co. 737 MAX jets because of safety concerns after an Ethiopian Airlines plane crash that killed 157 people, the second disaster involving the 737 in less than 5 months. The world's biggest plane maker is facing its most serious crisis in years as the decades-old 737 program, one of its most reliable sources of cash and profits, takes a severe blow to its prestige. The U.S. Federal Aviation Administration, or FAA, cited new satellite data and evidence from the scene of Sunday's crash near Addis Ababa for its decision to ground the planes. It was the second time the FAA has halted flights of a Boeing plane in 6 years. It had grounded the 787 Dreamliner in 2013 because of problems with smoking batteries. Actress Lori Loughlin is ordered released from federal custody after appearing in court in connection with the college cheating admission scandal. Judith Ann Nafuente has this news. Full House actress Lori Loughlin appeared in federal court in Los Angeles on Wednesday, accused of taking part in a sprawling scheme exposed this week in which wealthy parents paid for their children to cheat their way into elite U.S. colleges. U.S. Magistrate Steve Kim ordered Loughlin released from federal custody on a $1 million bond following a brief hearing. Douglas Hodge, the former chief executive in the investment firm PIMCO, and another of the 33 parents charged in the $25 million scam, also appeared in a Boston court on Wednesday. A magistrate judge released him on a $500,000 secured bond and overruled a federal prosecutor's objection to Hodge keeping his passport. Loughlin and Hodge are among 50 people charged with taking part in the largest such scandal in U.S. history, which prosecutors said steered graduating high school students into elite universities, including Yale, Georgetown, and Stanford, by cheating the admissions process. Judith Ann Nafuente, UNTV News and Rescue, Los Angeles. Maayong uto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Nasunog kagabi ang 2 palapag ng tindahan ng spare parts ng motorsiklo sa Bukawi, Bulacan. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Umabot sa first alarm ang sunog sa RMR Marketing, isang tindahan ng motorcycle spare parts sa Barangay Binyan, Bukawi, Bulacan, pasado alas 7 kagabi. Tinupok ng apoy ang 2 palapag ng establishmento kasama ng mga gulong, rim at iba't ibang accessories ng motorsiklo. Tumagal ng 2 oras ang sunog bago ito tuluyang mapula ng Bureau of Fire Protection bandang alas 9. Aminado ang BFP na nahihirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil sa mga combustible materials na nasa loob nito gaya ng gulong at langis. So naging matagal yung aming pag-operate kasi nakalak ang mga pinto. At the same time, punong-puno ito ng mga gulong na medyo may katagalan ito bago mamatay ang apoy sa pag-operate natin. Nakatulong naman ang pyrol upang hindi na madamay pa ang mga katabing establishmento at mga bahay sa lugar. Ayon naman sa mga empleyado, wala sila nang mangyari ang sunog at wala rin nila silang naiwan ng mga nakasaksak na gamit sa loob. Wala pong tao na iiwan dyan. Bali, nakasarado lang po.
Di ko nga rin masasabi din kasi na-shock din ako dahil ako yung bantay dyan lagi. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng Bukawi BFP sa nangyaring sunog. Kabilang sa inaalam nila ay kung nagkaproblema sa linya ng kuryente. Every now and then, before pa lumaki yung sunog, yung mga linya ng kuryente sa mga poste ay nagkakaroon ng pagputok at pagliyab malapit dito, dun sa mga katabing poste. So, definitely yun muna ang unang anggulo naming titingnan. Hindi naman humarap sa BFP ang may-ari ng establishmento. Tinatayang nasa 300,000 pisong ari-arian ang natupok ng apoy dahil wala namang nasaktan at nasugatan sa insidente. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nakahanda na ang iba't ibang uri ng binhi ng gulay at mais para sa maaapektuhan ng El Nino phenomenon sa Caraga Region, DA Caraga. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre, live. Mayong udto, Raymond. Sa Janice, sa maayong udto, makita karon sa pipila ka umahan sa Caraga Region ang epekto sa grabe nga ting init sa kun ang naaguman nga El Nino phenomenon sa nasod. Janice, bisag galiki na ang yuta sa pipila ka umahan, wala pagyahapoy na latid nga nadaot nga umahan tungod sa El Nino, sumala sa Department of Agriculture Caraga. Matod sa DA, wala kunoy dapat nga ikabalaka ang mga mag-uuma gumikan kay nasa normal pagyahapon ang rainfall condition sa rehiyon. Isip sa pagpangandam sa DA sa Caraga Region sa epekto sa El Nino, nga ito naging tuig, nag-apod-apod na ang ehensya o ana sa 200 ka pump o engine seats sa mga mag-uuma sa humay sa rehiyon. Nakaandam na sab ang mga ipanghatag nga liso sa gulay o mais para sa maapektuhan sa El Nino. Gilauman karon sa Department of Agriculture nga mamahimong malampuson ang pag-ani sa bulan sa Mayo, luyo sa naaguman karon nga grabe nga ting init. Janice, gisiguro usab sa DA ang luyo pa man sa mga naaguman nga kalamidad matod kini o piniagi kini sa pagpasar sa balaod sa rice tarification bill. Janice. Maraming salamat, Raymond Octubre, live mula sa Butuan City. At yan ang ating mga balitang PROMD. Ako si Janice Inhente, maayong udto. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.